O tay, ang EGR, kailan nagbubukas? Naka-idle siya. Nagsasara during? IRRC. Oh, good. Kinabahan ako dun Mahal kita tay. Huwag kang bibitaw. Okay, magandang hapon sa inyo lahat mga paps. Okay, go ahead. So, hindi ko na patatagalin. Ito na yung pag-cross-check nung theory versus dun sa actual. Dito natin malalaman kung yung tinuturo dun sa theory ay tama versus dun sa actual. Tinuro natin mga paps, ang EGR kapag naka low RPM, naka idle, anong position? Naka open. Kapag nag high RPM, sasara. 'Di ba? Copy? So yun ang target natin dito. Gagamit tayo rito paps ng isang actual na original na EGR valve ng Montero Gen 2. Ang prinsipyo nito paps ay pare-parehas lang sa lahat ng sasakyan. Iba-iba lang ang kanila itsura. First step, mag-i-scan muna kung merong error, i-delete. Kasi sa mga Montero Gen 2, nadi-delete yan. Pansamantala. Okay, bumabalik yan kapag may error talaga. Ignition on lang ha. So mag-i-scan muna tayo. Bawas muna tayo ng error code. Ayan. Okay, so e-tax lang ang meron. So ang gagawin natin, Pops, start mo engine. Yan, dapat yan bubuka. Yon. Okay? So yung opening na yan, Pops, mababasa nyo sa scanner kung ilang percent yan naka-open yung ganyang position. EGR valve position niya, Pops, is 56. Nakalagay dyan percent. So ang target na binibigay ng ECU ay ito yung nasa baba, which is 53. Parehas silang dalawa. So ibig sabihin, yung EGR na to at saka yung hinihingi ng ECU, tutugma. Okay? Ibig sabihin, okay yung EGR natin. Ayan, o. Kita nyo, Pops? Nagsara. Ang position, nakasara. Tama? Bitaw. Babalik ulit siya sa position. Copy? Ito ang pagpapatunay, Pops, na yung pinag-aaralan natin tama, tugma. Okay? Kaya pag nananakbo ang isang sasakyan na merong EGR, kapag nananakbo na ng high RPM yan, Pops, magsasara ang EGR automatic. Kasi maglo-low power. Maliwanag yan ha. Ngayon, ito naman yung pag-check ng EGR, kung gumagana o hindi. Halimbawa, Pops, na nagkakaroon ng problema ang EGR. Okay? Ito yung mahirap ipaliwanag basta-basta sa mga may-ari ng sasakyan. Kasi, di ba nakalagay dyan, ang error code nito is 2413. EGR system lang nakalagay. Okay? Pag yun ang lumabas sa mga Montero, ibig sabihin nun, yung kanyang EGR solenoid, hindi na gumagana. It's either na stack up open, stack up close, or nag-intermittent. Ganun niya, kaya minsan sasabihin ng mga may-ari, minsan may check engine, minsan wala. So, halimbawa, naabutan nyo ang EGR valve na nakaganitong posisyon. Naka-open position, Pop. So, ibig sabihin yan, low power siya. Ngayon, para mapatunayan natin sa mga client na ito na ang merong diferensya, i-actuation test nyo yan on the spot sa kanila. Actuation test. So, ilalagay ko yan sa 0 position. Pag nag-perform ako ng 0, dapat yan magsasara. So, perform. Actuate. Okay? So, ibig sabihin, Pops, nakikinig pa siya or kumatanggap pa siya ng command. Tapos, babalik ulit yan sa position after completed. And then, try kong i-perform ng 100% na opening. Yan, ang 100% yan. Copy? Once na actuation ay nag-complete na, babalik yan sa 50%. Para may finalize natin o ma-final call natin, Pops, na okay or not okay ang EGR kapag during operations at pagpatay. O kaya bago mag-start, pag-start niya, dapat disipa. Pag hindi siya sumipa, may problema kagad. Sa unang start pa lang. Madali mo na sabihin, sir, dapat siyang gagalaw. Sa paulit, high RPM, Pops, 2.5, diretso lang, dapat magsasara. Okay. Bitaw. Okay. Ang sarap mag-aral, mga Pops, di ba? Sana po, meron tayong nakukuhang konting tips and idea, okay, kung paano yung ginagawa, kung paano mag-decide, paano mag-troubleshoot,
kung paano humusga pag sira na. Sana meron na naman tayong natutunan kahit papano. Maraming salamat po and ciao!